Magsisimula ang kwento sa ating bida na si Sung Jin-woo, siya ay isang E-rank hunter. Siya ay madalas laging napapahamak dahil siya ay isang mahinang hunter. Sila ay papasok sa isang dungeon na para lang sa D-rank hunter. Kahit isang goblin lang ay hindi niya kayang patayin dahil siya ay sobrang hina. Ang kanyang physical na katawan ay sobrang hina at wala pa siyang kakayahan na kahit anong magic. Pagpasok niya sa dungeon kasama niya ang kanyang kaparty at isang goblin agad ang kanyang nakaharap pero siya ay ito'y nasaksak agad at muntik na halos siyang mamatay. Pagtapos talunin ang kanyang kaparty ang dungeon boss ay may nakita silang kuweba at balak nila itong pasukin. Sila lahat ay nagbotohan at tay ang naging resulta pero ang natitira na lang naboboto ang ating bida dahil kailangan niya ng pera dahil ang kanyang ina ay nasa ospital at kanyang kapatid ay pinag-aaral nito. Siya ay bumoto ng yes para sila ay pumasok lahat. Ito pala ay pangalawang dungeon na kanilang papasukin. Halos 40 minutes silang naglalakad sa dungeon na ito pagdating nila sa pinakadulo nito ay bumungad sa kanila ang isang malaking pinto. Pagbukas nila ng malaking pinto ay bumungad sa kanila ang mga estatwa sa bawat palibot nito. Binasa nila ang mga nakasulat na script sa mga statwa, napansin ng babae na gumalaw ang mata ng statwa na nasa gitna. Hindi nila inaasahan na biglang magsasara ang malaking pinto kaya ang isang kaparty nila ay balak sana buksan ito para lumabas na. Nagulat sila nang biglang gumalaw ang statwa at biglang itong pinugutan ng ulo at agad itong namatay. Silang lahat ay nagulat lalo na ang ating bida. Iniisip ng ating bida na siya ay mamatay na. Tinanong ng ating bida sa kanilang leader kung ano ang unang nakalagay sa commandments na anden sa statwa at kanyang naisip na ay magbow silang lahat. Biglang gumalaw ang nasa gitna na statwa at sila'y ito'y nginitian sabay tinapak-tapokan lang sila na para langgam. Habang sila ay hinahabol ay naisip ng ating bida na pumunta sila sa mga statwa na may hawak na instrumento. Isa-isa silang pumunta sa bawat instrumento pero dahil may kasama ang ating bida ay bawal ang dalawa kaya tumakbo siya sa isa pang instrumento at muntik na siya gawing langgam putol ang isa nitong paa. Sa pangatlong commandments na nakasulat sa statwa ay naisip ng ating bida na lahat sila ay pumunta sa gitna bawat isa sa kanila ay may apoy na lumalabas at biglang bumukas ang malaking pintuan. Pero lahat ng statwa ay gumalaw at ito'y papunta lahat sa kanila sa gitna. Bigla napatakbo palabas ang isang kaparty nila kaya ito'y nakaalis kaagad kaya lahat sila ay nag-alisan maliban sa tatlong natitira. Gusto ng leader nila na umalis na ang ating bida kasama ang babaeng si John Hee pero dahil hindi na makalakad ang babae kaya ang ating bida na lang ang magpapaiwan para siya na lang ang sacrifice. Ang ating bida na lang ang natira sa gitna habang naglalakad ang mga statwa papunta sa kanya. Ang ating bida ay naging alay at siya ay tinusok sa gitna ng statwa. At biglang may lumabas na system sa kanya bago siya ay mamatay. Dito na magsisimula ang pagiging solo ng ating bida, habang tumatagal ay palakas siya ng palakas. Overpower na siya habang may nakakalaban siyang malakas na monster. Dito na magsisimula ang salitang arise. Guys, sa mga hindi pa nakakapanood ng anime na isa sa recommended ngayon dahil maganda siya. Ang title nga pala ng anime na ito ay Solo Leveling. Guys, wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok, sa Facebook page at sa aking YouTube channel, andyan ang link sa comment section. Salamat.